Eto na mga kabasketball, 30 Ravenna at ang Central Conference Champion na Sun and Neo Phoenix susubukang bawian si Kai Sotto at ang Yokohama B Corsairs. At mga bigating players ng NBL Australia posibleng maagaw ng Japan B-League. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa naging huling tapatan nga nitong ating pambatong si Kai Sotto at 30 Ravenna, diyan nga sa naging laban ng Yokohama B Corsairs ay tinalo ng Yokohama itong napakalakas na kupunan, number 1 seed noon na Sun and Neo Phoenix. At kasama nga dyan mga kabasketball yung 8 puntos ni Kai dyan nga sa 4th quarter at yung isang crucial na tira niya, no? Isang clutch hook shot para nga ibigay yung lamang sa Yokohama 78-76 bago tumira ng isang dagger na 3 points etong si Yuki Kawamura para tuldukan na yung laro kasi 34 seconds na lang yung nalabi sa oras. Kaya matinding bakbakan to kasi siguradong babawian si Kai Sotto netong Sun and Neo Phoenix kasi nakapagtala siya ng double-double, no? 23 points at 10 rebounds. 11 out of 14 yung kanyang field goal shooting. Kaya napakagandang laban yan mga kabasketball. Sabado na yan, no? Bukas mga kabasketball, antabayan na natin kasi itong si Kai Sotto at 30 Ravenna yung may pinakamagandang performance ngayon sa mga Pinoy diyan sa Japan B-League. Puntahan naman natin itong malaking posibilidad na paghakot ng mga star player ng NBL Australia netong Japan B-League. Kasi sinilip ko, no, may mga players na sila na nag-decline, no? Kumbaga naghihintay ng mga offers sa iba't ibang mga liga gaya nitong si Jolual, 'di ba? Nandiyan din alam ko itong si Will McDowell, no? At meron pa mga kabasketball, marami si Alan Williams. 'Di ba? Nag-part ways na rin sila. At yung mga players na mawi-wave sa NBA matatapos yung kontrata, pwedeng abangan nitong Japan B-League. Kasi ba't ko ba nasasabi yan mga kabasketball? Maganda kasi yung naging resulta nitong naging desisyon ni Xavier Cooks pagkatapos niyang bitawan ng Washington Wizards ng NBA. Pumirma siya dito nga sa Japan B-League sa kupunan ng Chiba Jets. So alam naman natin malaki yung kontrata niyan mga kabasketball kumpara sa mga NBL teams. Ngayon nung sinubukan siyang habulin nitong Sydney Kings kung saan siya naglalaro dati, no, sa NBL Australia, napilitan silang gumawa ng kasaysayan mga kabasketball kasi nga sa sobrang taas ng presyo ng Japan B-League, kumbaga kinailangan nilang umabot sa sukdulan. Kasi nga sabi nga doon sa reports, umabot sa pinakamalaking offer itong sahod ngayon ni Xavier Cooks diyan sa kasaysayan ng NBL Australia. Yung salary cap nila tinaas na naman ng NBL 7% ngayon, almost 7% din nung nakaraan taon. So umabot na sila ng almost $2 million itong salary cap ng isang NBL team. Pero alam niyo ba mga kabasketball, na pagdating ng 2026, aabot na sa $5.2 million itong salary cap ng isang Japan B-League team. Ang isa pang matindi dyan mga kabasketball, meron silang bagong rules na papayagan ng maglaro yung 3 import na yan ng sabay-sabay. Ngayon kasi 2 lang yung pwedeng import na sabay. Tas isang naturalized player or Asian player gaya nila Kai Sotto. Ngayon pwede na yan 4 mga kabasketball, isa na lang yung local na Japanese. So kung import ka, taga Australia ka or Amerika, pwede kang mababa dito dahil walang restriction Pwede na maglaro lahat imbis na sa NBL Australia mas maliit yung bayad, 'di ba? Baka hindi ka pa ganun kababa dahil sobrang dami ng malalakas doon. Malaki ang chance ang maraming makuwang player itong Japan B-League. So kaya mga kabasketball, ano masasabi niyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.